Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod Ado Paglinawan na nagbubungad ng pagbati para sa ating kaibigan si Eli Saludar. Ay, magandang araw po sa lahat po ng taga-subaybay dito po sa Iparas kay Paras. At sa ating sekretary. Magandang araw po sa inyo lahat dyan sa ating bansa at sa buong mundo, mga ating mga mahal na mga kababayan, mga OFWs na nakikinig sa ating podcast. Ay hinihiling natin ang tulong ng ating may kapal na mabigyan man lang at maibsan man lang ang kahirapan ng ating mga kababayan. At siyempre pag-uusapan ho natin ito hong napakatindi at grabe ho na issue sa flood control projects. At ang binabanggit mo, ang may kapal, ang ating Panginoong Diyos, tumutulong. Sa katunayan, ibinisto niya, Sec Jing, ito hong mga kalokohan dito sa flood control. Kung hindi niya pinatulo ng gusto ang mga ulan, ang mga hangin, ay hindi sana matuklasan. Dahil itong ating Pangulo, 3 taon na, magmula noong 2023, sabi nga ni Vice President, alas 10 pa lang ng umaga ay umiinom na ng alak. So paano naman niya matutumbok yung mga pangyayari sa DPWH, sa Department of Agriculture, sa Department of Trade, na ito sana yung mga departamento na nagbibigay buhay sa ating mga kababayan. Paano naman kung sa 2023 pa lamang bilyon-bilyon na yung pera na nilustay sa flood control. Noong 2024, pinayabang pa niya, pare. Yung 5,500, pinagyabang pa na, noong 2023, nakita na niya na malaki yung pondo, unless talagang hindi man lang niya tiningnan yung General Appropriations Bill at bigla na lang niyang pinirmahan. 2024, pinayabang niya o pinagyabang na niya yung 5,500 flood control. Pinalampas pa rin. Tapos nagbagyo. Doon lang niya na-realize na kabulastugan pala ang ginagawa ng kanyang mga kumpadre sa mga congressman at mga senador, mga empleyado ng DPWH. Kung hindi nagbagyo, hindi niya matuklasan. Pero it took him another year. Kasi pinalusot pa rin niya yung bilyon-bilyon na flood control projects after na bumagyo at bumaha. Walang saysay yung 5,500, pinatuloy pa rin niya, paring Eli. Pinirmahan pa rin niya yung budget ng mga 300 billion na flood control projects. Biro mo, siya talaga ang napaka-irresponsable. At ngayon, pakitang tao, iikot-ikot sa mga tapos sasabihin sa media, ito sa Tuba, Benguet, walang ganito. Ito, sa Bulacan, 55 million ghost project. Kung ginawa mo yan noon, Mr. Marcos Jr., hindi sana tayo abot sa ganitong panahon na ang dami-dami ng salapi ng bansa, mga taxpayers money, mga pobre, na mga empleyado ng gobyerno na kanilang buwis ay automatic deduction ay nalustay dyan. Sa kagagawan mo na pirma ka ng pirma at hindi mo pinag-aralan yung trabaho mo. So, yun po mga kababayan, at dito po tayo ngayon sa ito. Paano naman yumaman ito? Paano naman itong pamilya na ito? Sinasabi nga, galing tayo sa mahirap. Pero sana kung mahirap, galing ka sa mahirap, dapat sana magkaroon ka ng value ng pera mo na naipon mo dahil sa kahirapan mo. At mahirap ka at nagtrabaho ka, pero tingnan mo, nilustay mo lang. Tingnan mo itong interview ni Julius Babaw, mga kababayan.
kung gaano ka, ano bang tawag niyan, yung Lavish. masyadong lavish, masyadong mapaluho, mapagarbo itong pamilya na Diskaya na ito. 3 yung kanyang kumpanya, St. Timothy, St. Gerard, at saka yung may isa pa na kuha ng ano. Oh. Kung galing ka sa hirap, paano ka naman nagkaroon ng access sa mga proyekto ng mga malalaki? Kung hindi ka masamang tao din. Okay, papakita natin. Ngayong araw na ito ay matutunghayan niyo po ang inspiring na kwento ni na Kuya Curly at Ate Sara. Lumaki po sila sa hirap, pero dahil naging matagumpay ang kanilang negosyo, itinuturing na silang mga bilyonaryo. Paano ba nila ito nagawa? Gano'ng karaming kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Mga 40 plus. Ano-anong klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi 4 yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Ano-anong klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, white and black. Ito yung Terno. sports niya, sports edition. version. Yes. Okay. 20, ano yata yan? 20... Basta, something ganun. 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. White and black. Ito yung una na bili namin. Tapos yung... Ay, hindi. Oo. Ay, hindi. Yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white. Gusto ko may white din siya. Black and white. Black and Wow! white. Black and white. Yes. Ito isa. Denali. GMC. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito, gas. So, ito si black and white. And then, ipapasok sa loob. eto, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Oo, Ano na-search to? ko. Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing dito. saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda. Gusto ko red. Nagmamaneho ka rin. Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban, Sa'yo. dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si Wow, ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo nga kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito rito, no? Pilipinas. And the color red itself kasi bihira yung red na color nito. And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So more sports tapos ito yung Capstone, yung high-end niya. High-end version. And then ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5 tsaka yung F-Pace na Jaguar. Jaguar naman to. Yeah. It's really a bad taste, no? Nandoon na tayo sa isang nag-umpisa ka na mahirap, tapos yumaman ka, pero flaunting your riches and showing all the luxury cars. Ito, pinakita pa lang niya, 40. Sa isang floor pa lang. May mga Rolls Royce, may mga Bentley. All expensive cars. And these are all imported, mostly. So, paano kaya ang bayaran sa... Dapat kasi, hindi lamang, alam mo, kung talaga itong McCoy Jr.,
kung talagang tunay ka nagmamalasakit sa bansa, ito ba, hindi mo ba pupunain din? Ha? Hindi mo ba pinaimbestiga ito sa Bureau of Internal Revenue? Hindi mo ba tinutuklasan sa Bureau of Customs kung nagbayad ba ito ng tamang import tariff or duties, customs duties? Ha? These are hundreds of millions worth of cars, and it's just being flaunted by these people. Mabuti sana kung nanalo sa sweepstakes. Pero ngayon natuklasan na hindi maganda ang pinaggalingan ng pera. Galing sa construction na niluluto niyo yung bidding at under inferior ang gawa, di ba? May mga ghost projects pa. I'm sure one of those ghost projects, they are involved. Because how can they make so much money kung honest to goodness na contractor ka, under normal kung talagang matino ka na contractor, pinakamalaki yan, 5 to 10% lang ang kita mo Pero ito, kung binabayaran mo yung if you engage in corruption, siyempre you will be favored by the district engineer, by the regional director na ikaw mananalo sa bidding. Anong masasabi niyo dalawa? Kayo ay mga champion dyan sa mga when it comes to this kind of analysis. 12 years ako sa automotive industry. Ang estimate ko dyan, hindi bababa ng 200 million yung inventory yan. At ang yearly registration yan, hindi bababa ng 1-2 milyon. Hindi lang. Palay ko, hindi lang. Hindi pare. Kasi pag luxury car, mas mahal ang Sabihin mo, mga half a million ang registration cost niyan dahil matataas na ang level niyan. Grabe. Tapos yan, baka nasa 500 million ang niyan. Ang worth ng mga kotse niya. Alam mo, ito, yung naging barkada ko ito there was once upon a time, ito si Willie Revillame. Tapos yung may kaibigan akong supplier ng kotse, si Willie Titin, dyan sa BGC. Sa BGC. Yung pare, Rolls Royce. At that time, that was 8 years ago. 8 years or 9 years ago. 32 million Rolls Royce. Kung times 40 mo lang. 58 nga na, 56 ang quality. 2 billion lang, hindi lang 2 billion yung worth ng kotse niya. Tsaka, paano siya karoon ng disposable income na ganyan na pagkalaki-laki? Ibig sabihin, tama ba ang tax declaration yan? Hindi ba lang that's exactly hindi ba lang part of the work of this president na tatamad-tamad ngayon lang nagsisipag daw is to show to the public that your investigation is not only limited to the flood control. It must extend beyond because ito po lahat signs of corruption. Even if perfect yung kanyang paggawa ng flood control. Pero it's obvious that she's making so much money and in flaunting in cars, there's something wrong. Hindi na ito, sobrang greed na ito, di ba? Plunder na nga yun. So, yun po ang Tapos, it took the mayor of Pasig to expose this kind of extravagance. Tapos, mayroon pa isang announcer na isusupa daw niya si Biko for you to be, hindi ka nag-iisip, for you to flaunt
to interview someone and flaunting ikaw pa lang mismo parang magiging hesitant ka na. Wow, what kind of thing am I doing? Kinukonsente ko itong isang tao na ostentatious display of profound wealth. Baka pinauwi sa kanya isang kotse. Hindi natin alam. Pero mayaman naman siya dahil nagkapangasawa naman ng mayaman Dati, yung hindi naman asawa, kalipin, kaibigan ko. Pero hindi ko na banggitin kasi magiging personal na tayo. Pero nagkapakasawa naman ang ganun. Mayaman Matino naman yung pamilya. Matino naman yung mga Araneta dyan sa Cubao. Hindi naman katulad ng mga ibang Araneta yan na Sa kabila. sa kabilang kalye yun, flaunting din yun, pero hindi siguro yung wealth doon tinatago, hindi pinoplaunt. Pero arrogante ang balik niya arrogante. Magsa-cyber libel pa raw. So, wala na nga siya sa lugar. Tumahimik na lang siya. Kasi hindi pagpipiestahan lang siya social media. Pero sinabi naman niya, hindi siya daw kumikita personally, pero yung kanyang kumpanya na galingan or pinagtrabahoan, kumukubra daw ng fee. Hindi kasi black time siya. Kaya parang siguro sa airtime, yun lang. Pero ang pinabubulaanan niya, yung 10 million, na parang sinuhulan siya. Sinuhulan? Kasi may mga, sa Net25, merong mga resibo na parang may airtime, bayad sa airtime. Yun lang naman. Black time kasi. Pero testing nga natin, why don't si Sue Vico? Tingnan natin kung makakalusot ba. Go to court. If you are threatening, then you should be able to do it, di ba? Ano yung threatening para regluhin ka? O ilabas mo? Come out with what you have and let's see. Okay. So, yun po, this is a microcosm, itong Vizcaya. This is just a microcosm of the corruption. Nung isang episode natin, inaano din natin yung a certain Edwin Garjola. Yun, hindi niya pinoplont, pero baka mas grabe pa yung kinita nung tao na yun. Kasi may chopper, may aeroplano. Tsaka nakailang administrasyon yan. Nakailang administrasyon. Diretso talaga. Tuloy-tuloy ang buhos. Buhos. So, and yet, in the year of Marcos, in his administration, upon the assumption of Martin Romualdez sa House of Representatives, lalong tumindi pa. Because according to di umano, hindi ko lang sabihin kung sino yung mga sources ko, ay nagiging bata-bata ni Saldico. Dalawa sila, yung Momo, naging bata-bata. Sila yung parang hatchet man ni Saldico na mag-recruit ng mga construction companies na kukuha ng pera na pondo para sa kanilang mga projects. At tila sa mga grapevine sinasabi na upon hindi pa nga na-release yung SARO ay mayroon ng advance. Pare, advance na, siniguro na yung may subi na. Yung di umano ang sinasabi nila. So it takes really courage. It takes competence. It takes sincerity and honesty nitong Pangulong Marcos Jr. na talagang sagupain niya yung corruption na yan. Otherwise, in the next 3 years, sinasabi nila, wala na yan sa 2026, wala nang ganun. Pwede mo ba? Kung mga nasanay na itong mga kurakot na ito, maghahanap pa yan ng source of revenue. Source of their income. So, kayo ba, magsalita kayo at naniniwala ba tayo sa mga
itong pinaghirapan daw nitong si Marcos Jr. Naglalakad siya mag-isa para daw tumbukin yung mga projects na walang saysay. Paring Eli, anong masasabi mo dyan? So, ano ba yung pinapakita na yan? Parang merong na kung saan, parang siya ang mag-isa ito. Pero may mga kanya-kanyang mga interpretasyon doon Parang iniwanan ba siya ng kanyang mga kasama? Nasana yung naglalakad siya mag-isa. Nabasa ko yung pinost mo sa Facebook Mga kapuso, napabuntong hininga na lang si Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sa galit matapos niyang matuklasan ang isang ghost flood control project sa isang bahagi ng Purok 4 dito sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa Pangulo, 220 meters na reinforced concrete river walls na nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos ang dapat na nagawa. Pero sa isang surprise inspection ng Pangulo, wala siyang nakita kahit ano. Wala nang ganito, wala na tayo mahanap. Sige. Ay, nako. Talaga naman. Thank you. Disappointed. Yes. So may photo option. Alam mo, ang hirap kasi yon. Alam mo mga kababayan, kayo, sanay na kayo sa pagbubudol ni Marcos. Itong drama niya na naglalakad, at malayo yung kanyang security, walang iba, parang isa, dalawa lang. Ito ba't kaya ay papayagan ng PSG? O ito ay talagang kinunan lang ng photography or camera para lang ipo-flaunt lang na he is working. And this is just a mere propaganda. Pakitang tao lamang. Pero in truth and in fact, he's not really doing anything out of this mess that is going on in our country today. Ikaw pa rin, Ado, ano masasabi mo dyan? Well, marami na siyang sinasabi, pero wala naman siyang tinuturo tungkol sa pinsan niya. No. Ang puro dulo ng appropriation, nagsisimula yan sa House. O pwede ba magsimula lang yan kay Saldico? Ako, ang masasabi ko, I've known both parties, both people personally. And I am privy to what is going on. Si Saldico, mga kababayan, walang isang galaw yan kung hindi text niyan. Text, boss, mayroong dito, okay ba tayo, boss? Boss, sinong binoboss niya? Yung Martin Romualdez. Yun ang mastermind dyan sa lahat na mga, kung mayroon mang ginagawa si Saldico na insertion, walang gumagalaw na insertion kung walang go signal nitong Speaker of the House. Yun ang katotohanan dyan. Sa Amerika, merong racketeering no? Na, Rico. Meron ba dito nun? Yung Rico? Wala. No? Wala. So, wala ano yan. meron dito? Plunder lang. Plunder. Ang plunder, hindi Tsaka, yan basta-basta. It economic must be a sabotage. series Oh. Series of the Commission of Graft and Corruption na ang series ng transaction would amount to at least 50 million pesos. Pero itong sa plunder, yung sa flood control project, kasi umaabot ng billion. Kagaya ng billion, 55 million. Yung Ghost Project. Pasok Ghost yan, Project. Pasok yun sa plunder. Plunder yun because you can establish conspiracy among themselves. The contractor, the DPWH Kasi dito, engineers. Ginawa nilang criminal syndicate. Parang mafia. So, pwede yun sa gobyerno. lahat ng mga pumirma. Kasi di ba, parang may completion Lahat ng pumirma doon. Kasi Tapos, sila- plunder lahat yun. Plunder yan because they have conspired to commit the crime of graft and corruption. And if it's more than 50 million, a series of this, ang amount will be 50 million above, then that constitutes plunder. Hindi mo naman pwedeng ito lang contractor. Siyempre, si contractor, ang gagawin ni contractor, lulutuin niya yung bidding. O sino bang involved dyan? Yung Bids and Awards Committee. 5% ang bayad dyan.
yung district engineer if it's bidded in the district. Oh. May mga kasabwat pa yan. Yung mga planning, yung field, kasama yan lahat, at saka yung auditor. Kasi ito sinasabi nila, collected na daw. Paano mo makukolekta yan kung walang clearance from the auditor? Kasi may post-audit yan. Sino nag-issue ng certificate of completion? Oo. DPWH. Tapos, sapul din yan sa COA. COA din yan, oo. Kasi hindi naman yan finally released, yung pera. Kung walang COA, COA clearance. Oo. So, ito lahat, they have conspired together. So, in fairness naman, dito sa mga kagaya ni Manny Bonoan, alam mo mga kababayan, posible na yung mga pumapasok na pera na in-insert, since papasok yan sa General Appropriations Act, hindi nadadaan sa DPWH yan, pare. Direkta na yan sa mga regional offices at saka sa district engineer. Kaya nga minsan, yung district engineer, magmula noong ginawa yung National Expenditures Program, may alam pa ang district engineer dyan. Dahil kinukonsulta sila ng central office kung ano mga projects ang... Pero kung may mga insertions na yan, tapos parking, si congressman ng district, although it's not necessary na kanyang initiative yan, pero pwede siyang nakausap ng contractor or nitong mga alagad ni Saldico na congressman, sasabihin ng ganyan, may ipaparking kaming project dyan, okay ka ba? Pasitabi lang, baka pwede mong paggawin ng listahan yung district engineer mo kung ano. Pero andyan ako, what you're saying is hindi na ito alam ng Office of the Secretary of the DPWH. Yes. Pero paano ma-release yung pondo mula sa Department of Budget Management diretso sa regional o district engineer? Paano mangyayari yun kung walang kakuntsaba sa executive? Kung walang blessing dyan ng presidente? Siyempre DBM yan eh. DBM yan. Kasama na si Mayroon Pangataba. tayong tinatawag na Lalabas pa pera dyan kung walang... yung release, nire-release yan eh. Mayroong SARO yan eh. Iba yung sindikato sa insertion Hindi and na appropriation. hindi na yan dadaan sa central office. Didiretso na yung pondo sa region kung more than 100 million, doon ang bidding yan sa region, or sa district office. Yan naman ang yan naman Kaya ang nangyayari, modo sa kung gobyerno. kung ikaw ang district engineer, magtataka ka na lang, mayroong lalapit sa iyo. Kasi darating na yung SARO. Sabi, boss, mayroon na bang dumating diyang ganito, 500 million? Mayroon na. Boss, kay yan kay Senator yan, kanya yan eh. Mayroon na siyang contractor na sarili niya. So naman, Hindi lang sa DPWH. tapos yung congressman, sasabihin, mayroon ako dyan may 5% ako dyan or 3%. Pero the bulk goes to the contractor. But yung contractor, hindi naman makakakuha ng bidding yan, hindi naman makapanalo kung walang go signal kay the man on top. Kung source yan from the Senate or source from the House, both top men of either legislative body is aware that is going on. Or their proxy. Like si Romualdez, ang proxy niya si Saldico, tapos si Saldico has
Momo and Garjola, yun ang mga ano niya. Dito sa ano naman, pero alam mo, with due respect, sa 2025, tahimik na tahimik si Grace Poe, pare. Do you remember that Grace Poe was the chairman of the Senate Appropriations Finance Committee? Oh. Silang dalawa ni Escudero ang nag-negotiate with Saldico and Martin Romualdez doon sa Baicam. So bakit nililihis ni Ping Lacson or ni Soto yung mga kanilang mga kasama na nakinabang? Ako, I can vouch that Saldico once upon a time in 2024 told me na, pare, sabihin mo na lang sa kaibigan mo, ano naman, malapit naman yan sa partido. Doon na lang sila humingi sa senador na total binig doon sa Baika may tag 3 billion each. Can you imagine 3 billion each bawat senador? Huwag niyong sabihin dyan sa mga senador na yan, I challenge them na hindi nila nakuha yung ganong halaga, if ever. I challenge anyone kung hindi rin nila nilapit yan sa mga contractors, paring Ado. Mas malaki pa nga ang senador kaysa congressman. Yung congressman, pinakamalaki siguro dyan. Ang malalaki lang dyan, yung mga vice chairman. Yung mga vice chairman, kailangan, may mga kilala ako, but I will divulge this later on kasi I'm still gathering data. Mayroong isang vice chairman dyan, ang kanyang pamilya, yung kanyang asawa is a contractor in one of the provinces. And I can say for sure, 500,000% na sila yung kontratista. Because I saw it with my own eyes. So, yun po. Pero ito lahat na mga binabanggit natin, wala ito lahat. Kung ang Pangulo ay hindi sincero, hindi true to form, paring Ado, paring Eli. O, paano ngayon yan? Kung walang gagawin yan, puro daldal lang. Pero ako naman, maaaring niyang patunayan niya, magpakulong siya ng congressman at senador. Magpakulong. Dapat may maipakulong talaga. There was a time, I think it was panahon ni President Ramos, if I remember, may isang congressman, pinakulong yun si John D. Guzman. Yun na, nahuli lang na nag-smuggling ng... Sa baril yun, nata? Sa drugs, sabi yan? Ng baril. Baril. Huli siya. Mayroon na isang congressman na pinakulong dahil ng rape. Pero walang pupuntahan lahat ito hanggat hindi nagkukonvene ng isang third party investigation and prosecution team. Yes. Na tapos maglalatag mayroon sila. Na tayong mga pangalan na pwede dyan eh. Yun si Magalong. Yun si Babe Singson. Pwede yan. Yun si ang paborito kong justice, yung Justice Bernabe. Napaka-upright noon. Tsaka bibigyan ng marathon hearings dapat yan. Maski 3 lang sila, tapos they can hire, bibigyan sila ng budget na mga $500 million, 500 million to hire lawyers, to hire accountants, to hire engineers, top-notch. If Marcos means business, he can do that. Mahirap yun kasi pag ganon, third party, walang pipiliin, walang sisinuhin yun. Wala. Mahirap. Okay na, that's a challenge to you, McCoy Jr. Hindi yung paparada-parada ka dyan. Kung babangag-bangag ka, kung iinom-inom ka ng alak, alas 10 pa lang ng umaga, puro lang pa-show ito. It's all for propaganda. It's all for picture taking. Kwentuhan lang din. Kwentuhan lang. So, yun po mga kababayan, we demand from him, if he has more years to govern, then you govern with enough integrity
with enough honesty. Kasi ginagawa niya, sinusundot din siya ng Congress eh. Oh, nagpatawag ang TRICOM ng hearing. Oh, tingnan mo, ito, punta na tayo doon sa TRICOM. Sinasabotahe rin siya ng Congress eh. Tingnan mo, Paano siya magsasaksit niya? Nagkaroon ng resolution. Pakita natin yung inopose ni Kahit walang quorum, Laila de Lima. Ito, tingnan natin. Mr. Speaker, I move for the consideration of House Resolution number 145 and request the Secretary General to please read the title of the resolution. The Secretary General is directed to read the resolution. House Resolution 145. House Resolution authorizing the Committees on Public Accounts, Public Works and Highways and Good Government and Public Accountability to conduct a joint inquiry in aid of legislation on the implementation of infrastructure projects, particularly flood control projects undertaken by the Department of Public Works and Highways and other related agencies. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to adopt House Resolution 145. Is there any objection? The chair is none. Mr. Speaker, excuse me. I register my objection to this House Resolution number 145. Honorable Laila de Lima. Yes, may I be recognized? You're now recognized. I register my objection to this resolution, House Resolution number 145, insofar as authorizing 3 committees to look into the problems on the flood control projects. I take the position that it would not be prudent on the part of this House, as it might entail possible conflict of interest. And in short, the House itself investigating this issue, and there has been so many reports, when there has been so many speculations about the possible involvement of certain members of the House, this would not sit well to the public. It would impact significantly on the integrity and dignity of this institution. So I'm registering my objection, and I would humbly seek also for the deferral of the consideration of this resolution, because we would want many members, if they want to weigh on this issue. And since we are just, how many of us are left here? I think this is a very significant matter that the whole House in plenary must deliberate on. Mr. Speaker, the remarks of the Honorable Laila de Lima is here noted. Majority Leader. Yeah, Mr. Speaker, with all due respect to the manifestation of the representative from ML Party List, Mr. Speaker, the resolution is just merely to adopt, and we are to vote by viva voce, by expressing our opposition with nay vote and our approval with a vote. So in this case, Mr. Speaker, there is no actual time for an explanation of any negative vote on the resolution that are to be adopted, Mr. Speaker. So I would again remind our colleagues that the explanation is not necessarily needed. They can register their negative vote by saying nay, or they can register their affirmative vote by saying aye, Mr. Speaker. Mr. Speaker, if I may. The Honorable Laila de Lima is hereby acknowledged. Thank you, Mr. Speaker. That's why I'm also asking for the deferral on the consideration of this resolution to afford members of the House to mull on this very important matter and weigh in, again, as I said, on the issue of propriety, wisdom, and prudence of committees of the House itself investigating this very sensitive issue, which could involve possible issues of conflict of interest, possible collusion, possible conspiracy with the big ticket contractors. A very important piece of very sensitive resolution, very sensitive. The President himself is so concerned about corruption. The President himself has gone around the country to check
on the projects. And the President himself, during the SONA, pinagsabihan itong mga congressman na ito. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. And yet this mga walang hiya, mga kumag tulad nitong ewan ko, nilista yata ito na isa sa mga drug drug list ni Presidente, yung nag-preside dyan, tsaka itong isa na pinasalita noong panahon ni Digong doon sa Marawi Siege, ipinipilit, mga kababayan. Sinasabi na nga ni Laila de Lima, with due respect, kami po ay natutuwa na maski kinikriticize natin ito si Ginang Laila de Lima, but this time she had sobered up and has made a very good statement. Kasi talagang may conflict of interest yan eh. Pero anong ginawa? Sinasabi niya, we are only a handful here. Pinapatuloy pa rin itong Muslim na taga-Marawi na ito. Ano ibig sabihin ng handful? May quorum ba? Walang quorum. Pero ito, nagsalita ang mga minority. Nasaan yung minority floor leader? Nasaan yung minority deputy floor leader? How come? Are we really certain now that the minority in the House of Representatives are bunch of company union members? Wala nang tumatayo. Wala namang sumusuporta kay De Lima na walang quorum pero itutuloy pa rin ang approval ng resolution by nays. Yes and nays. Okay. Paano naman maging valid yan? Walang quorum, paring Eddie. Ilan ba ang dapat na, ang quorum sa House? Majority plus 1. 50 plus 1. 50% plus 1. Kasi 317 sila. 50 plus 1, 317 sila. Tingnan mo naman, makikita mo na, ang daming bakante na upuan. So dapat ay at least 159 members. Ewan ko bakit pinapayagan ito ni Martin Romualdez, itong ganitong klaseng during our time. O baka sila sumusunod lang sa utos. Walang panahon. Kami, ako, sila, Rolex Suplico, Manny Zamora, Ronnie Zamora, Chis Escudero, Alan Cayetano, kami ang mga minority noon. Pag tumayo kami, hinto yung Pero ngayon, mukhang, napaka sama na ang House of Representatives is just deteriorated to the bottom. To the core. During our time, hindi basta-basta ang minority. Pagka ayaw ng minority, and we have studied all the rules, the Roberts rules and everything. Kasi hindi tayo pwedeng lukuhin ng majority. Pero ngayon, mukhang iisa lang at iilan lang ang mga nasa Committee on Rules. At saka on this issue, nagbigay na ng feeler ang Presidente through his son. Ito, pakita natin. Napakawalang iyan itong dalawa na ito. Parang sampal sa mukha ito ni Sandro Marcos. Siya pa naman ang chairman ng Committee on Rules. He is the majority floor leader. Bakit itong Muslim at saka itong nasa drug list ni Duterte ay sinusuway yung majority floor leader? Ipakita natin si Mr. Sandro Zamora. Sandro Marcos. What do you say about criticisms that the House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control projects? I actually agree. There are I agree. Dozens of contractors. I agree. Sir? In what way, Why would a body investigate itself? So you're in favor of creating? I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. The president already released certain names and figures in his press con the other day. I think what will be happening in the next few weeks, although the House, I believe, should assist
in being able to identify where the anomalies are. I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify where these anomalies lie, given the fact that, again, the accused, so to speak, is within the legislature. Sinasabi niya walang credibility na mag-imbestiga ang House. Pero nagpasa ng resolution, in his absence, nagpasa ng resolution, ang floor, through the majority Kahit floor walang leader, quorum, na ipatuloy yung TRICOM investigation. Nagsabi na yung majority floor leader. And yet, yung majority representative, yung si Tabatsoy at saka itong Assistant Majority Leader siya, si Alonto. Si Alonto ay sinuway. Can you imagine? Sinuway niya yung majority floor leader, yung chairman ng Committee on Rules na nagsabi na it will be prudent for us to wait for the executive to determine the rules how to proceed in the investigation of the anomalies on the flood control. Anong klaseng pamamalakad yung House? Mayroon bang leader? Mayroon bang leadership yung House? Kung yung majority nagsabi na, tapos yung isang chairman ng Committee on Good Government and Accountability, nagsabi na rin siya na they prefer a third-party investigation. So how can you now investigate this congressman tulad ni, yung Arnan Panaligan? Sa Mindoro. Tulad dyan sa Bulacan na may mga ghost projects. Ipapatawag ba nila yan? O tulad ng tanong ni Karen Davila, will you call Saldico? O anong sinabi nung kumag na chairman ng isang committee na mag-iimbestiga? Terry Ridon. Yung Ridon. He has already divested mag-iimbestiga ka, hindi mo pa nga nakita yung dokumento na sinabit ni Saldico, sinasabi mo na nag-divest? Napaka-stupid naman itong mga tao na to. Ito yung Committee on Mabrul. Pero natandaan ko, Sek, nung ikaw nakuberang kita, nasa Congress din ako dati. Pag meron nag-question ng quorum, matik, roll call kagad. Roll call kagad. Bilang kagad para Pero you don't have to say it Sinabi ni Laila de Lima, we're only a handful. Why don't we wait for the other members to be called also to give their opinion on the matter, because this is really a conflict of interest. Pero mukhang wala nang liderato itong House may balita ako mukhang ilalaglag na yata. Ilalaglag na yata sila. Kasi abalang-abala na yung Pangulo. Pero tulad no, naglalakad mag-isa, wala na siyang kasama. Yan ang sinasabi ko. I have never heard him mention the name of Martin Romualdez, who is the Speaker of the House, and from where the appropriations come from. Pangalawa, bakit hinaharang ni Martin Romualdez itong by coming up with a committee on blackmail na naman, kukontempt na naman nila yung mga tao, kuguluhin na naman nila yung debate. Saan pupunta? Walang pupuntahan yan. Now, why can't the President exercise his leadership in reorganizing the leadership of the House of Representatives? Yeah. Well, that's exactly what I've been saying. For the last 3 years, he's been a hand-picked person. Wala talagang wala talaga siyang leadership. Puro simula, walang katapusan. Even in his inspection, he's by himself. Wala nga siyang kasamang DPWH sa official. Paano? Tapos may camera na marami. Pinoproject yung ano ba ito? Shooting ni Little Quiapo. Ano ba pangalan ng shooting ni yung waiter dati sa
sa McDonald's na sikat na ngayon. Ano pangalan yun? Coco Martin. Oo, Coco Martin. Croco Martin. Oh. Sikat na ngayon eh. Ito matindi. Siguro sa sunod na mga episode natin. Okay. Ano pa yan? Okay. So, Usapan natin. yun lang po. Ang sinasabi lang natin, wala talagang saysay ang House itself will investigate. And ito na ay sinasabi, sa daming sinasabi ni Sandro mali, it's the first time that he said na tama, na why should a body investigate itself? The Congress committees has no credibility to investigate its own members. Well, I salute to Sandro Marcos for this time, and we will always. I also salute to Laila de Lima, kasi itong programa natin, we criticize the worst people, but we also praise the good people. Yun po ang aming podcast dito sa Iparas kay Paras. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.